Ayos to. Kapag may sinabi, tinutupad. Inakusahan ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Federasyon ng Rusya, Sergey Lavrov, si Donald Trump ng asal no hindi tumutupad sa usapan. Hindi ito biro, direkta itong sinabi. Pagkatapos ng bigong 35 minuto ang pagpupulong sa Maynala, kung saan sina Lavrov at Mark Rubio ay naghiwalay na walang kasunduan, taas ang inatake ng Kremlin si Donald Trump. Diretsahang inakusahan ni Sergey Lavrov ang Washington sa paglabag sa mga napagkasunduan sa Anchorage at sinabi na tinupad ng Russia ang kanilang salita, ngunit ang Estados Unidos ayon sa kanya ay kumilos ng hindi tumutupad sa usapan. Ibabahagi ko ang buong pahayag niya sa episode na ito dahil mahalagang marinig ito para maintindihan ang diplomasya sa Russia. Ugaling barumbado ito, kaya ano pa ang masasabi sa karaniwang mamamayang Ruso? Mali lang ang paraan ng pahayag ni Lavrov, ganoon lang. Si Mark Rubio mismo ang gumara sa kanya kahapon sa Maynala at pag-uusapan natin ito sa episode na ito. Kasabay nito, pumasok din si Elon Musk, ang taong naging unang trilyonaryo sa mundo isang buwan nang nakalipas, kahit saglit lang, at tila tumutok pa siya sa Ukraine. Sa panayam sa The Economist, sinabi niya na magpapatuloy ang digmaan kung walang konsesyon mula sa kanluran sa Russia at mula sa Ukraine kay Vladimir Putin. Pinatutsadahan din niya ang ayon sa kanya mga sopistikadong diplomat na nag-uusap sa mamahaling restauran. Sipirin ito. At ngayong araw, nabanggit din ni Elon Musk at naging malinaw kung anong mga partikular na balita ang binabasa niya. Samantala, iba na ang nangyayari sa ikatlong track ng negosasyon. Inanunsyo ni Vladimir Zelensky na pupunta siya sa Estados Unidos kung saan ipinangako ng mga Amerikano na ilalahad ang ilang bagong plano para tapusin ang digmaan. Magkakaroon kami ng hiwalay na episode tungkol dito. Sa ngayon, pag-uusapan natin ang mga kaganapan sa usaping Moscow at kung bakit biglang nagbago ang tono ng Kremlin kay Donald Trump. Ano ang maaring idulot nito sa kanya? Ang pangalan ko ay Alexei Petchi. Talakayin natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko po na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Malapit na tayong umabot sa 300,000 subscriber, kaya't malaking tulong kung mag-subscribe kayo. 1 segundo lang ito pero sobrang mahalaga sa amin. Kaya, uumpisahan ko sa naging dahilan ng kasalukuyang diplomatikong iskandalo. Kahapon, Hulyo 23 sa Maynala, sa gilid ng forum ng mga foreign ministers ng ASEAN, naganap ang unang personal na pagkikita sa halos isang taon nina Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Rusya, Sergey Lavrov, at kalihim ng Estado ng Estados Unidos, Mark Rubio. Nagtagal ng 35 minuto ang pagpupulong pero walang nangyari. Pagkatapos, naglabas ng pahayag si Mark Rubio na tinuring ng Moscow na sampal. Inamin ng kalihim ng Estado ng Estados Unidos na hindi umubra ang anumang pagtatangka ng mga Amerikano na makipagkasundo sa mga Ruso at hindi rin nagtagumpay ang pagkikita ni Donald Trump at Vladimir Putin sa Anchorage noong nakaraang taon. Ganito ang pagkakabigkas niya at ito ay CP. Hindi maaring magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan kung hindi pumapayag ang parehong panig at hindi pumayag ang mga Ukrainian dito, kaya hindi nagtagumpay ang pagtatangkang iyon. Sinabi rin ni Marco Rubio na kailangan ng bagong ideya at konsepto dahil ang lumang mungkahi para sa Ukraine ay hindi at lalo pang hindi magiging katanggap-tanggap sa hinaharap. At dahil dito, sumabog ang Kremlin. Dahil kahapon, nagsimulang muling magkwento si Lavrov ng mga imbentong kwento sa lahat tungkol sa di umano'y na pagkasunduan ni Donald Trump at Vladimir Putin sa Alaska na isuko ang Ukraine na pumirma sila ng kung ano-anong mga kasunduan at iba pa. Ngayon, ibinigay ni Lavrov ang sagot sa lahat ng pahayag ni Marco Rubio. At ngayon, ika-24 ng Hulyo, matapos ang pagpupulong ng mga pinuno ng Ministry of Foreign Affairs ng mga bansa ng SCO sa Kyrgyzstan, sinabi niya na grabe, niloko tayo ng mga Amerikano. Sinimulan niya sa pagsisi sa Washington. Ito ang kanyang sinabi. Tungkol sa nabigong mga kasunduan sa Anchorage, siguro kailangan nating maintindihan kung sino talaga ang pumalpak. Bagaman ulitin ko, mismong si Vladimir Putin ang umamin isang buwan ang nakalipas na wala talagang naging kasunduan sa Alaska. Ano ba talaga ang pwedeng pumalpak dito? Ngayon, narito ang mismong pahayag ni Sergey Lavrov na nagpakita na kinakabahan ng mga Ruso, galit ang mga Ruso at litong-lito ang mga Ruso. Dahil kapag kinakabahan sila, lumalabas ang kanilang tunay na ugali na parang karaniwang bastos.
Kapag kalmado sila, nagpapanggap silang diplomatiko na kaya nilang makipag-usap ng maayos. Pero kapag nagsimula na silang kabahan, lumalabas ang pagiging bastos nila. O, tandaan mo si Lavrov, madalas niyang tawaging tanga ang iba at nagmumura, lalo na kapag kinakabahan. Ngayon, ibibigay ko ang eksaktong sinabi ni Sergey Lavrov. Malinis ang konsensya namin. Alam mo yung kasabihan sa kanto? Oo, sinabi ng siga, ginawa ng siga, sinabi namin, handa kami. Sa kabilang panig, binago ang ganitong paraan base sa sinabi ni Mark Rubio. Pero ang mga layunin na itinakda ni Pangulong Putin noong Hunyo 2024, gaya ng paulit-ulit niyang binigyang diin, ay may isa sa katuparan. Pakinggan nyo kung paano ipinaliwanag ng kalihim ng ugnayang panlabas ng isang bansang may sandatang nuklear na nag-aakalang isa itong sibilisasyon ang kanilang posisyon sa pandigdigang politika, gamit ang kasabihang kalye mula sa serye tungkol sa gam ng kabataan. Ang salitang kanto mismo ang antas ng diplomasya ng Rusya ngayon. At ang pinaka-nakakatawa, napansin din ito ng mga komentador mula sa Rusya. Sa mga komento sa mga materyales tungkol kay Sergey Lavrov, sinasabi na ang pahayag na sinabi ng siga, ginawa ng siga lang ang kailangan mong malaman tungkol sa kasulukuyang antas ng diplomasya ng Rusya. Inuulit ko, ito ay isang diplomat. Siya ang pangunahing kinatawan ng Rusya sa pandigdigang entablado. Sabi niya, hindi umasal ayon sa kodigo ng kanto ang mga Amerikano, pero ang mga siga nating tropa, hindi ganyan kumilos. Itinuloy ni Lavrov ang paratang at sinabi niyang dumating ang Rusya sa Anchorage Summit na may mga alok mula Amerika na dati nang ipinasa at inaprubahan ni Trump. Ibig sabihin, ayon sa bersyon ng Moscow, hindi sila ang nag-imbento ng kung anuman, kundi ang mga Amerikano ang nagdala sa kanila ng plano at tinanggap nila ito ng bukal sa loob. Isa pang pahayag ni Lavrov, si Pangulong Trump, hindi naman ito malaking lihim, ay ilang ulit nang nagsabing bahagyang kompromiso ang alok namin. Tinanggap namin ito bilang isang kompromisong alok at anumang kasunduan, marahil, ay dapat may hindi maiiwasang elemento ng kompromiso. Sinabi ni Trump na gagawin ng Kyiv ang kanyang iminungkahe, ngunit hindi ito nagawa. Sa madaling salita, isipin mo halimbawa, ang mga diplomat ng Kremlin, si Lavrov ay nagtitiyak na di umano'y personal na nangako si Donald Trump kay Vladimir Putin na pipilitin niya ang Ukraine at mapasuko ang Kiev. Pero sa huli, sabi niya, hindi niya nagawa, hindi yun ayon sa kodigo ng kanto. Sabi niya, ang lalaki nagsalita pero hindi tumupad. Giit ni Lavrov, hindi ang kasunduan ang problema, kundi ang yugto ng pagpapatupad na Washington ang may pananagutan. Parang hinihintay ng mga Ruso o kailan pipilitin ni Trump ang Kyiv magbigay ng konsesyon kay Putin, pero hindi raw yon nagawa ni Trump. Kasama rin dito ang press spokesperson na si Mashka Zakharova. Mapanuyang napansin niya na wala namang umaasang mareresolba ang sigalot sa loob ng 30 minuto na tumutukoy sa maikling pagkikita nina Lavrov at Rubio sa Maynila kahapon. Agad niyang pinaalala na mahigit 80 beses nang nangako si Trump na tatapusin ang digmaan sa 24 na oras at mataas ang tingin niya sa summit sa Anchorage, pero sabi ng lalaki, nangako pero hindi tinupad. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang mga kasunduang tinutukoy dito dahil mahalaga ito sa atin. Opisyal na hindi kailanman isiniwalat ang mga kondisyon ng Anchorage. Hindi ito tungkol sa natapos na dokumento, kundi sa balangkas ng prinsipyo para sa pagtatapos ng digmaan. Ibig sabihin, manausapan ito tungkol sa kung ano ang posibleng maging hitsura nito sa isang hypothetical na sitwasyon. Sa Moscow, sinabi nilang nagkasundo ang mga presidente ng Russia at Estados Unidos sa Anchorage Formula. At ito ang ibig sabihin nito. Ibigay sa Russia ang buong Donbas at i-freeze ang linya ng labanan sa iba pa. Sinabi ni Sergey Lavrov na may dalawang pangunahing issue sa mga kasunduan sa Anchorage. Pagkalikalikod ng Ukraine sa pagiging kasapi ng NATO at pagpapanatili ng Russia sa mga nasakop nitong teritoryo. Bago ito, iginiit ni Putin sa Kyiv na i-withdraw ang tropang Ukrainian mula sa mga gawa-gawang republika ng DNR, LNR at mga rehiyon ng Zaporizhia at Kherson. At gaya ni Putin, ngayon malinaw na kung bakit sinasabi ni Rubio na hindi ito katanggap-tanggap noon para sa Ukraine at mas lalo pang hindi ito magiging katanggap-tanggap na yon. Kung susundin ang lawikang ito, inaalok sa Ukraine na ibigay ang buong Donbas kay Putin, legal na talikuran ang pagsali sa NATO at kilalanin ang pagkawala ng mga teritoryo. At lahat ng ito kapalit lang ng simpleng tigil putukan na sinusunod lang ng Russia hanggat ito ay pabor sa kanila.
Ang mahalaga, walang parusa sa mababangis na Ruso. Dahil dyan, kaya bumagsak ang buong estrukturang ito. Hindi dahil hindi nagsikap si Trump, kundi dahil hindi kailanman nagbalak at hindi rin nagbabalak sumuko ang Ukraine. Kahit ipalagay nating nangako si Trump kay Putin na pipilitin niyang sumuko ang Kiev, wala talagang pag-asa yon mula simula dahil hindi naman balak sumuko ng Kiev. At ang reklamo ni Lavrov kay Trump ay sa totoo lang, iisa lang. Parang, di ba nangako kang pipilitin mo ang Kiev na sumuko, pero hindi mo naman napilit ang Kiev. At sa ganitong sitwasyon, biglang pumasok si Elon Musk sa eksena na may posisyon na swak sa linya ng Kremlin. Sinakyan ni Elon Musk ang pahayag ni Lavrov at ipinakalat ito sa kanluraning audience. Sa panayam ng The Economist sa punong patnugot ng The New York Nebdos, sinabi ni Elon Musk na magpapatuloy ang digmaan sa Ukraine kung walang konsesyon ang mga kanluraning bansa sa Russia. Narito ang CP mula kay Elon Musk. Matagal ko nang hinihiling ang kapayapaan. Ilang taon na ang lumipas, isinulat ko na kailangan talagang magbigay ng konsesyon sa Russia. Hindi ito ibig sabihin na panig ako sa Russia, naging practical lang ako. Kung hindi, maraming taon mamamatay ang tao nang walang narating. At pagkatapos ay idinagdag pa niya na sa palagay niya, ang kanyang hula ay sa huli ay natupad. At heto ang pinakakapansin-pansin. Dito makinig kayo ng mabuti. Ayon sa kanya, dalawang uri ng tao ang nakakainis kay Elon Musk. Una, ito ang sopistikadong diplomat na nakikipag-usap sa mamahaling restauran habang ang iba ay naghihirap sa labanan. Maaring sang-ayunan ito. Pangalawa, na yun pakinggan ninyo, si Pito. Yung mga may kayabangan na nagsasabing obligado ang Moskva na lisanin ang mga napalayang teritoryo. Iyon ay isang sipi. Dapat talagang pagtuunan ng pansin ang mismong pahayag na ito. Pakinggan ninyang mabuti. Mga pinalayang teritoryo. Ito mismo ang salitang ginagamit ng propaganda ng Rusya. Hindi mga sinakop na teritoryo. Hindi mga nasakop na teritoryo, kundi pinalayang teritoryo ang sabi ni Elon Musk. Dito, nahuli si Elon Musk kung anong uri ng balita ang binabasa niya. Ibig sabihin, ang pinakamayamang tao sa mundo ang may-ari ng social network na X, kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng impormasyon sa buong mundo, ay hayagang gumagamit ng terminolohiyang Kremlin tungkol sa mga lungsod ng Ukraine. Pero napakalinaw na indikasyon nito. Si Elon Musk, basta niya lang sinabi pinalayang mga teritoryo dahil laging sumusunod siya sa propaganda ng mga Ruso. At ayun, nanatili na yon. Parang ganun din, kagaya ng iba na nasanay na sabihin na nasa Donbas imbes nasa Donbas. Sino ang nagsasabi ng nasa Donbas? Mga Ruso. Yung mga laging nagsasabi ng nasa Donbas, halatang nadadala lang sila ng propaganda. Nang ilatala ng The Economist ang panayam kay Elon Musk, binanggit nilang siya ay pansamantalang naging unang trilyonaryo sa mundo nung nakaraang buwan at nanawagan sila ayon sa kanilang sinabi na seryosohin ang kanyang mga salita. Ibig sabihin, gaya ng inyong naiintindihan, hindi ito basta-bastang tweet lang. Alam niyo yung tipong nasulat lang dahil sa emosyon? Hindi, ito ay posisyon ng isang tao na may napakalaking impluwensya. Ginamit ng opisyal na media ng Rusya ang mga sipi nito sa lahat ng balita. Ngayon, tinatawag ni Elon Musk ang mga nasakop na teritoryo ng Ukraine bilang mga pinalayang teritoryo. Sige, suriin nating mabuti ang sitwasyon. Tingnan nyo, ganito ang nangyayari. Unang beses na hayagang inaatake ng Kremlin si Donald Trump na dati nilang inaasahan matapos ang matagal na panahon. Ipinapakita nito na nabigo ang mga plano ng Moscow. Hindi nagawa ni Trump at hindi rin niya pinilit na sundin ng Ukraine ang formula ng Anchorage. Dahil dito, nagsisimula na maghanap ng masisisi ang Kremlin at maagang inihanda ang naratibo na kami ay handang makipagkasundo. Sila namang mga Amerikano ang umatras, kumbaga kami ay handa na, pero si Trump lang ang umastang parang walang isang salita. Sinabi rin ni Lavrov sa parehong pahayag ang pinakamahalaga. Ang mga layunin na itinakda ni Pangulong Putin noong Hunyo 2024 ay maisa sa katuparan. Ibig sabihin, walang pag-atras sa mga hinihingi at walang kompromiso. Hindi ito tungkol sa kompromiso, kundi sa pagkuha ng parehong bagay sa ibang paraan. Dito, nagbibigay ng kakaibang kontrapunto ang ekspertisang kanluranin.
Ang pinuno ng departamente para sa Russia at Eurasia sa think tank na RAND Corporation si Samuel Charap ay sumulat sa kanyang column para sa Financial Times na ang digmaan ay umabot na sa puntong panahon na para simulan ang totoong negosasyon at ang mga bansang Europeo ay dapat samantalahin ang pagkakataon at gampanan ang masaktibong papel. Ibig sabihin, ang kanyang pangunahing pahayag ay ganito: malakas ang posisyon ng Ukraine ngayon at dapat itong gamitin sa negosasyon. At naniniwala si Charap na naramdaman ng Russia ang lakas ng Ukraine at maaaring magpakita na mas malaking kakayahang mag-adjust sa totoong negosasyon. At heto, tinitiyak ni Charap na kung walang prosesong diplomatiko ngayon mismo, malamang na ang pagbuti ng posisyon ng Ukraine ay hahantong sa karagdagang paglala o pagtagal ng digmaan at hindi sa tigil putukan. Ang tanong ay kung magreresulta ang pressure na ito sa negosasyon sa ating kondisyon o baka magpaliban lang ang Kremlin at makaka-adjust pa sila. Pero agad kong sasabihin na may tanong tungkol sa RAND Corporation at kay Samuel Charap, lalo na dahil minsan lumalabas ang kanyang makarusyang pananalita. Dapat tayong mag-ingat sa impormasyong ito. Baka sinusubukan lang ng Kremlin na magpatigil muna ng pambobomba sa teritoryo ng Russia. Hindi kaya nagkukunwari lang ang Kremlin na handang makipag-usap pero gusto nilang itigil muna ang pambobomba sa mga syudad ng Russia? Ngayon, paalala para naman sa mga Ruso, nanonood pa rin sila ng mga episode ko. Noong panahon niya, si Volodymyr Zelensky ay nag-alok ng publiko, alalahanin nyo, bago mag-ikasyam ng Mayo yon, nag-alok siya ng publiko na itigil ang magkabilang pambobomba ng mga syudad ng Ukraine at Russia. Anong ginawa ni Putin? Tumanggi siya. Nagalok si Volodymyr Zelensky na itigil at magdeklara ng tigil putukan sa pambobomba ng mga pasilidad ng enerhiya ng dalawang bansa. Ibig sabihin, hindi tatargetin ng Russia ang mga planta ng kuryente natin at hindi rin natin tatargetin ang mga oil refinery. Ano ang ginawa ni Putin? Tumanggi siya. Ipinanukala ni Vladimir Zelensky sa publiko na itigil ang labanan sa kasalukuyang linya ng sagupaan, panatilihing nakapirme ang linya ng labanan at simulan ang negosasyon. Ano ang ginawa ni Vladimir Putin? Siyempre, tumanggi siya. Kayo na ang bahalang magbigay ng konklusyon, ika nga. At panghuli ngayong araw, bukod sa Moscow track, may isa pang mas mahalagang track para sa atin. Kinumpirma ni Zelensky na inihanda niya ang pagbisita sa Estados Unidos at may ilang plano ang mga Amerikano para tapusin ang digmaan na ibabahagi nila. Nauna ang pag-uusap noong Hulyo 22 sa pagitan ng mga espesyal na kinatawan ni Trump na sina Steve Witkoff at Jared Kushner at mula sa Ukraine ay kasama sina Zelensky, Kirill Budanov, Sergei Kislitsa at Rustem Umerov. Kapansin-pansin din ang pahayag ni Elbridge Colby, Deputy Minister of Defense ng Estados Unidos para sa usaping pampulitika noong Hulyo 23. Tapat na interesado si Trump sa kapayapaan sa Ukraine at nayon ang pinakaangkop na panahon para sa Russia na tapusin ang sigalot. Sabi niya, nililikan ng Estados Unidos ang mga kondisyon para maging posible at kapani-paniwala ang hinaharap na kasunduang pangkapayapaan. Tungkol sa pagbisita ni Vladimir Zelensky sa Estados Unidos at sa mga planong ilalatag ng mga Amerikano, gagawa kami ng hiwalay at detalyadong episode dito sa YouTube channel na lalabas mamayang gabi. Siguradong may mga bagay na dapat talakayin doon, kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, siguraduhin mag-subscribe ka na sa YouTube channel na ito na yun din. Konklusyon. Nang mabigo ang negosasyon ni Lavrov at Rubio sa Maynila, nagsimulang lantaran ng tirahin ng Kremlin si Donald Trump. Sinabi ni Lavrov na malinis ang konsensya ng Russia na kumilos sila ayon sa prinsipyo ng kapag may sinabi ang lalaki, tinutupad niya iyon. At nabigo ang mga kasunduan habil sa kasalanan ng Washington na nangakong pipilitin ng Kyiv, ngunit hindi nagawa. Kasabay nito, hayagang nananawagan si Elon Musk sa kanluran na magbigay ng konsesyon sa Moscow at tinatawag ang ating mga sinakop na lupain sa Ukraine bilang mga pinalayang teritoryo. Samantala, ang analistang si Rent sa Financial Times ay nagsasabi ng kabaliktaran sa kung ano ang kailangan ng Kremlin. Malakas mayon ang Ukraine at dahil dito, panahon na para maupo sa mesa ng negosasyon. Ngunit mula sa posisyon ng lakas, hindi ng pagsuko. Ngunit narito ang pangunahing konklusyon. Habang si Sergey Lavrov ay nagsasalita tungkol sa kung ano-anong may isang salita at si Elon Musk tungkol sa mga konsesyon, ang totoong usapan ay nasa ibang direksyon. Lilipad si Zelensky sa Washington para ipakita sa kanya ang mga plano ng Amerika. Doon, sa tingin ko, talagang mapagpapasyahan kung paano matatapos ang digmaang ito.
Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.